targeted subsidies na pwede nating malikom dun sa mga excise tax na mawawala pagka na-suspend ito. May iba pa bang alternative? Halimbawa na ginagawa ng ibang mga bansa ngayon o even noon pag may oil crisis na pwede nating gayahin at i-apply dito sa Pilipinas? Well, maganda sana yung strategic oil reserve. Halimbawa, yung Japan, I think more than 200 days ang kanilang strategic reserve. Samantalang sa Pilipinas, nasa 40 days na lang ba? Or even a little higher siguro. So yun siguro, doon siguro tayo nagkulang. Kasi di talaga natin alam kung kailan tatama yung ganitong klaseng crisis at nangyari na nga, medyo huli na pagdating doon sa ganitong klaseng adaptation. Pero yung isa pang usap-usapan ngayon ay oil price control. What if yung gobyerno itakda niya na yung presyo ng gasolina at diesel ay hindi natataas beyond a certain level? Kaya lang, isa din itong red flag among economists kasi alam natin from basic supply and demand na kapag mangyari ito ay talagang bababa ang supply dahil magkakalugi-lugi talaga ang mga oil companies, for example. So at the same time, nabababa ang supply, mas magiging scarce ang petrolyo at diesel, ay yung mga tao ay makita nila, mababa na ang presyo compared sa tinatakda ng merkado. So tataas yung quantity demanded. So kapag mataas yung demand, so pipila yung mga tao sa mga gasolinahan dahil bumaba na ang presyo. Tapos at the same time ay kinapos yung supply. So ang ibig sabihin nun ay shortage. So gusto ba nating mangyari yung ganong klaseng mga eksena na mahaba yung mga pila, magkakaubusan na ng konti na nga yung supply sa ngayon, konti na nga yung ating reserba, tapos yung chances na makakuha pa tayo ng additional na imported na langis ay lalo pang liliit kapag mag-oil price control tayo. Pero susundutin ko na yung oil price control na yan, Prof. Pakipaliwanag nga sa amin itong, kasi di ba ngayon napapag-usapan yung sinabi mo na possible na government takeover. Pero sabi mo nga hindi maganda yung pina-price control dahil dyan. Pero pakipaliwanag nga sa amin, paano ba nako-compute nitong mga oil companies na to yung mga presyo ng langis na nagre-reflect ngayon sa market? Kasi 'di ba ito namang inventaryo nila ay matagal na. Kaya nga tatagal pa tayo ng 40-45 days. Matagal na nila itong nabili. So how come na ang ire-reflect ngayon ay yung current price sa global market at hindi yung presyo na binili nila nung panahon na hindi pa mataas? Mm. So, meron din akong pag-aaral dyan na DC Shasha. Ang tawag dyan ay oil price pass-through. Ibig sabihin, kapag tumaas ng 1% ang presyo ng langis sa world market, ay ano yung impact doon sa presyo ng gasolina at diesel dito sa Pilipinas. At pinapakita ng study ko nga na kapag tumaas ng 10 percentage points itong presyo ng langis sa global market, ay tumataas ng 4.9 or halos kalahati na 5 percentage points itong gasolina, samantalang mas malaki yung taas sa diesel, nasa 6.6 percentage points. So hindi 1-for-1, ibig sabihin, hindi porket tumaas ng 10% sa world market ay 10% na rin ang taas dito sa Pilipinas pagdating sa gasolinahan. Kasi marami mga intervening factors, halimbawa yung mga taxes, yung excise taxes, and other costs pagdating dito sa bentahan ng langis. So hindi 1-for-1 yun. At yun nga yung kinakatakot natin kasi yung presyo ng langis dito sa Pilipinas ay actually reflective naman doon sa nangyari sa international market. So in other words, ay even now yung mga oil companies ay hindi na rin ganun kalaki yung tinutubo nila. Kasi halimbawa yung merong popular notion na as in kumikita ng tiba-tiba yung mga oil companies, which is true at the international level, pero at the domestic level, kasi remember, in-import nga natin yung langis. So in other words, ay naghihintay tayo ng mga orders. Hindi natin sigurado kung darating pa yung orders or hindi. At kapag makita na kapag wala na talagang kikitain, as in zero na talaga or even palugi na talaga ang bentahan ng langis dito sa Pilipinas, yun yung problema. Kasi yung future ng mga orders dito sa Pilipinas ay maaaring hindi na pumasok, and therefore, yun talaga yung talagang
shortage na talaga ang Oo. mangyari at yun na talaga yung hindi na talaga natin mapapandar ang mga sasakyan natin at yung buong ekonomiya ay talagang medyo titigil. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.